Ngayon, Brad, 20, may open doon sa Revelation chapter 5, verse 1. Buksan po muli natin yung text na ating pinagbabasayan. Na ito in the right hand of him that sat on the throne, a book written within, and on the backside, sealed with 7 seals. So, yan ang muna sa verse 1. So, yan po, ay tatlong bagay po ang ating tatalakayin dito, yung libro, yung nakasulat sa libro, nakasulat sa loob, at nakasulat sa labas, selyado ng 7 tatak. Ngayon, atin po munang liliwanatin dahil ang ating pong punto dito po sa ating talakayan ngayon ay makita po natin itong Revelation chapter 10 na sinasabi ang 7 bulog o 7 thunders. Ngayon, ang unawa po na dumating sa ating kasalukuyan, may unawa dito ngayon, na ang sabi sa doon, itong Revelation 10 thunders, ang sabi po, itong thunder 1, ito daw po yung seal number 1, seal 1, thunder 2, seal 3, thunder 3, tapos 4, 5, 6, 7. So yan po ang unawa na itinuturo sa atin ngayon base doon sa libro na nagawa ni Pastor Ronnie. Kaya salamat po tayo sa effort ng Pastor. Ngunit, ang tanong dito, ito nga po pang 7 thunders na ito sa Revelation 10 ay ito rin po nga. Ito po ba? Ganun po ba ang ibig sabihin? Ngayon, dito sa Revelation chapter 10 na ito, meron po tayong makikita doon, I saw the mighty angel. Mighty angel, na alam po natin ay ito si Christ. Ngayon, first ang i-open mo muna. Nakita na po natin yung text natin, Revelation chapter 5. Ngayon po sa Revelation chapter 1, right? Revelation chapter 1. Okay, kumalangkan. Sige, tuloy mo. Okay, tatapon natin, tatawan. Okay. So, yan po, sa Revelation chapter 7, tinuturo po yung 7 church ages, Kung ano yung 7 church ages. Tapos sa babagay. And I started to see the voice that spake with me, and he turned eyes to the end, golden candlestick. So, yan po, 7 church ages. And in the midst of the 7 candlestick, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. Okay, tapos. Thank you. His head and his ears were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. So, yan po sa Revelation chapter 1 na yan po ang tinutukoy ng mensahe ng ating propeta na ang si Kristo ay binabantayan niya ang 7 kapanahunan. 7 church ages. Ngayon, bakit ko po ipinapasa inyo nung makita niyo ito? His head and his ears were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. So, tingnan po natin sa ating kapanahunan kung saan naganap na yung verse 14 na yan ay nakita natin sa ating kapanahunan ngayon.
Yung play po natin yan, doon sa naganap, doon sa February, yung paglitaw ng pillar of clouds. No? Ngayon, sa Daniel chapter 7, right? Daniel chapter 7, verse 13. 13, 14. Take note po ninyo, his head, no? White like wood. Daniel chapter 7, verse 13. And I saw in the night vision, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the ancient of days, and they brought him near before him. Ang propeta kanya, ang propeta, ay binahagi sa akin na itong si Propeta Daniel, nakita na niya ang mga bagay na magaganap sa huling kapanahunan. At isang bagay na nakita sa kanya ay yung, ang sabi niya, I saw in the night vision. Siya po ay nasa pangitain din. And behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the ancient days of days. They brought him near. Pansinin po nyo. Yung Son of Man yan came with the clouds of heaven. Yung bagay po na yan na tinutukoy ng Revelation sa year chapter 17, 13, ito po ang bagay na tinukoy niya noong magapin itong pillar of clouds na ito. No? Bakit po yun? Ano po ba ang may bahag doon sa Revelation chapter 10 verse 1? Brad, pakiusin doon. So nakita po natin, ano? Son of Man came with the clouds of heaven. Nasa mga ulap. No? Lumitaw nagapin ang Son of Man, ang propeta, na nasa alakaas. No? In the form of clouds. Jesus Christ. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, clothed with a cloud in, no? And a rainbow was upon his head. So, ano po ang kaibahan ng Revelation chapter 10, Revelation chapter 1, at saka yung Daniel chapter 7, ng naganap na pagkapir ng pillar of clouds. Ang Revelation chapter 1, ang Daniel chapter 7, no, ay wala kaibahan dito sa nakita natin dito na pillar of clouds. Subalit, ang Revelation chapter 10 ay merong kaibahan. Also, si Kristo rin yan. No? Lamang po, merong isang bagay tayo na hindi nakikita dito sa pag-appear ng pillar of clouds. Ano po yun? Ang rainbow was upon his head. May nakita po ba kayong rainbow doon sa pillar of clouds na nakita namin? Plain clouds, white. No? Wala pong rainbow na nakalagay. Someday, yung Revelation chapter 10 na yan, o itong pillar of clouds na ito, mag-a-appear muli. No? At the end. Mag-a-appear muli yan, say, at the pillar of clouds, na lumitaw sa February, ngunit, meron siyang rainbow. So, yun po ang kaibahan. No? So, yun po ang punto. Okay. So, nakita po natin, no, na itong Revelation chapter 10 ay iba dito sa naganap doon sa February 28. No? Okay. Tuloy po natin. Revelation chapter 1 verse 7, sabi ko na, Revelation chapter 1 verse 13, no? Ngayon, sa pagkakaibahan ng Revelation chapter 1 at saka ng Revelation 10:13, ang Revelation chapter 1, siya ay galing sa langit. Bumaba. No? Bumaba, at pagkatapos, yung tumutong ang kanyang kanang paa, doon sa tubig, no? Kaliwa, doon sa lupa. Na, pansin po nyo, no? Na mayroong rainbow. Ito, Revelation chapter 1, ay itong pillar of clouds, ang sabi ni prophet, ito ay patunay lamang na si Kristo ay binabantayan niya itong kapanahunan. Kaya sabi niya sa Revelation chapter 1, He is standing in the midst of the
candlestick. No? Nakatayo siya. Binawan pa yan niya ito. Nakatayo. No? Pero hindi nakaabang ang kanyang kanumpaan doon sa lupa at doon sa tubig. Na, kung dito na natin sinasabi doon sa Revelation chapter 10, bababa siya in the clouds, no? With our clouds, but with a rainbow over his head, at kung nakasuntong pa niya doon sa lupa at sa tubig. No? So yun ang kaganapan ng dalawa na yan, yung kaibahan. Yun po ang kaibahan. No? Okay. Tingnan po natin ngayon. Dito sa the bridge, page 66, paragraph 47. More quotation tayo. No? Hindi po ako mag-explain na maigi. Kundi more quotation tayo. The bridge, page 66, paragraph 47. The bridge, page 66, paragraph 47. Ayan. Ayan. And here he returns back in the 10th chapter after the coming time. Take note po natin ito. And here he returns back in the 10th chapter after the coming time. Nangangahulugan, bago po bumaba ang mighty angel na yan doon sa Revelation chapter 10, meron na po siyang naunang pagbaba. Dahil sinabi po niya ito, and here he returns back, bumalik siya pagkatapos ng unang pagpunta niya. In the 10th chapter, after the coming time, that all the mysteries is to be finished, and the seals are to be broke, and proclaiming that its time is no more. And he said, when the seventh angel has begun to sound, then the mystery should be finished, and time for the angel will be. Ako po ninyo? Kailangan daw po muna na matapos muna na maihayag ang lahat ng hiwaga bago lilitaw yung Revelation chapter 10 na mighty angel. Okay. At the bridge pa rin. Paragraph, page 99, paragraph 301. The Lamb took the book, opened the book, and tore off the seals, and sent it down to the earth to his seven angels to reveal it to his people. So, nung nakarang po, sinasabi po natin ang pagiging kordero niya at ang pagiging Zion. Ang pagiging kordero niya, kapag siya ay nandun sa intercessory ba, na mamagitan, no? Ibig sabihin, ang mercy ay, ang grace ay nandito pa, no? At, isa pa ang redemption, no? Hanggang hindi nakakapasok ang pinakahuling binhi, no? The Lamb took the book, opened the book, and tore off the seals, and sent it down. Nandun lang po siya sa trono ng Diyos na kaupo doon sa trono ng Ama, no? Binuksan ng selyo. Take note, hindi po siya bumaba. Hindi siya mismo ang bumaba. Na, titignan natin dito sa Revelation chapter 10, countdown, bumaba po siya, no? Pero dito, hindi po siya bumaba, kundi binuksan niya, diing alam, inihayag ang laman ng aklat, at ipinadala niya, send it down with seven messengers. No? Kasama na po si Prophet yun. No? Ipinadala niya. Hindi siya mismo ang bumaba. No? Nakatulad ng sinasabi ko sa Revelation chapter 10, na bumaba siya ng ihawak na bukas na libro. No? Kung hindi, asa lang, being alam, bumaba siya, no? Nandun siya, inihayag niya, yung pagkatapos ng matusan, yung laman ng selyo, no? Ibinigay niya ang revelation doon sa kanyang seventh messenger, at yung seventh messenger na yun ang nagpahayag sa mga tao na isa tayo sa nakarinig on. Okay. The first is, page 111, paragraph 51. When the seals are completely broken, the time of redemption is over, because the Lamb left the intercession booth to walk out to take his place. Tapos sabi ko po, he's a lion death. So, nakita po natin, ngayong Revelation chapter na yan, pag po natanap yan, na bumaba na siya, redemption is over. Wala na pong katubusan. Dahil siya mismo ay bumaba na, no? Become judge. Bababa na siya dito sa lupa. Tapos na ang grace, no? Babalik na doon.
at magaganap na ang rapture. At sabi dito, no? Because the Lamb left the intercession booth to walk out to take his place. He's alive there. Okay. Revelation chapter 1. Oh, okay. So yan po, no? So yan po ang kaibahan ngayon. So nakita po natin, yung mighty angel, no? Ng Revelation chapter 10 ay ayon dito sa mensahe, hindi yan yung pillar of cloud na nakita natin doon sa Sabino Canyon, no? Doon February 1963. Okay. So yun po, angel. Okay. Balik po tayo sa Revelation chapter 1. Revelation chapter 5. Yung libro. Yung libro po na yun, hawak nung nakaupo sa trono. So ano po yung libro na yun? Alam po natin ang libro na yan, maraming itinawag na pangalan ang propeta dyan. Meron itong title Hidden Book, merong Book of Redemption. So sa ating kapanahunan, ano po ang tinawag ng propeta doon sa libro na yun na hawak ng kordero doon sa kalangitan? Okay. Sa message 1953, earnestly contending for the faith. The Bible is in the hands of God on the throne. Like that. And there was no man in the heavens or a man in the earth or no man beneath the earth was worthy to take the Bible, to open it or close the seven seals that was sealed on the backside of it. Balik po natin. Sa Revelation chapter 5, 1, a book written within inside written that we're reading this morning, and the backside sealed with seven seals outside the Bible. So, mamaya pa na po yan. Okay. At nililinaw po natin yung libro na hawak ng kordero doon sa kalangitan. Kung ano yun. Ito sa Revelation Book of Symbols, 1956 na day, paragraph 64. But remember, Daniel was told by the angel, Daniel heard seven thunders. Ito po yung sinasabi sa inyo, no? Na nakita na ni Daniel yung mga magaganap sa mga panahonan. They uttered their voices. Daniel dropped his pen and started to write, and the angel said, "Don't you write it, amen. Are you ready? Let's get it just for about the next 5 minutes. Don't you write it, just so the same thing. And it has already been written outside of the Bible." So ito po, 1956, no? And has 7 seals on the back of the book. Okay. So, maliwanag po na ang libro na sinasabi ng propeta sa ating kapanahunan, ito ngayon ay Biblia. So, ito po ngayon, Bible. Ngayon, sa Revelation chapter 1, pakiyan naman, Brad, sa Revelation chapter 1. Ibilisan ko na lang po. Revelation chapter 1. So, yun po, no? Chapter 5 pala. Revelation chapter 5 verse 1. So, yun po, yung book na sinasabi dito, ito ang Biblia. Na, written within, may nakasulat sa loob. And on the backside, sealed with 7 seals. So, papasok po tayo sa 7 seals. Kung lilinawin po natin, kung titignan natin ang quotations, yung mga nakasulat sa loob, at nakasulat sa backside, yung backside, no? Kung titignan po natin ang Bible, ito yung nakasulat sa loob. At ang backside ay hindi po itong bandang dulo ng Bible. Ang backside nito, kung hindi ito, sa likod nito, sa balat, no? Hindi sa loob. Dito po yan. Okay. Ang sabi po niya, may nakasulat sa loob. At may nakasulat din dito. Sa likod. Na sa likod na ito, selyado. Kung titignan po natin yan, na nakasulat yan, as if, na 7 seals na yan, pag mula sa likod, nakasilis siya dito. Kaya, lumilitaw, sa mga 7 seals o sa mga selyo, meron lamang ito. Na talagang selyo na sinasabi ang propeta. Pero tama po ba yun? No? Lilinawin po natin yan.
kung ilang selyo ba talagang meron ang tinuturo ng propeta. Dito po sa 17th book, the Bridge, brother. The Bridge. Hindi ko alam kung matatapos ko ito, pero ibigay na lang po. The Bridge, paragraph 162, page 81. Notice now the book, remember, is sealed. Here is one. Here it is sealed. And another one is rock of seal. Another one is rock of seal. It's the book of redemption. And the whole thing together makes the book. And it's sealed with 7 seals. And then it's on the backside is because it's wound up. The seal mystery is on the inside. And it only says the white horse rider or the black horse rider and one more on the outside. But the mystery of the whole book is on the seals. From Genesis to Revelation, the complete plan of redemption is revealed in these 7 seals. Okay, so po ninyo ito. At sabi po dito, another one is sealed. Alam po natin yung kasulatan ng unang panahon ay hindi talaga yung Biblia sa ating kapanahon ngayon. Di ba? So una, yun ay mga scrolls. Scrolls yan. Kung ito ang sinasabi dito sa isang scrolls, may sasabi ito na selyo. At ang selyo na yan, nakasagot doon, seal number 1. At sa pito na yan, kung pitong scrolls ito, meron itong laman na selyo. Pero bakit dito, sa mga Bible na ito, ganito lang. Ito po ang aking presumption. Hindi po sinasabi ng prophet ito. Kaya lang, reading between the lines. Dahil po noon, itong mga ito ay nasa scrolls. Para po maisulat sa Biblia, kailangan po nila buksan ito, di po ba? Para malaman nila yung nilalaman yung scrolls na yun. Kailangan buksan nila. Ngunit sa bukas po nila yun, merong identify dito na ito ay merong selyo. Seal number 1, and then seal number 2, seal number 3, seal number 4, seal number 7. At yun po ang pinasulat ng Diyos dito sa loob ng Biblia na siyang natin nababasa. Kaya meron dito sa loob, merong seal number 1, seal number 2, 3, 4, number 7. Ngunit, ito po yung sa likod. Ito po. And then, it's on the backside is because it's wound up. The seal mystery is on the inside. Okay, note po ninyo. The seal mystery, ang hiwaga ng mga selyo ay nandito sa loob. Hindi po sa labas. Sa loob. Ngayon, the seal mystery is on the inside. It is only says the white horse rider. At hindi po ninyo. Hindi po niya binabanggit dito na yung number 1 ay yun ang seal number 1. Diba? Number 2, seal number 2. Hindi po gano'n ang sinasabi niya. Kundi ang seal mystery na nasa loob ay naglalaman lamang ng white horse rider, black horse rider, red horse rider, pale horse rider. Yun po ang seal mystery na nakasulat sa loob. At ano naman po yung nakasulat sa likod? Yun po ang ating itingnan. Minutes na lang? Okay, sandali na lang. Para maano na lang po. Sa madaling salita po, diretsahin ko na lang po, Parang sa ganon, tulad po natin yung thunders. Ano ko lang po yung 7 thunders. Ngayon, medyo nandala pa po dito. Ito po nga ito, at sabi po dito sa 1962 in his presence, tinawag po niya ito na the natural things. Ang natural things nito, yung po yung nakasulat sa loob. Ngayon, sino na po nakabasa nito it is the sign of the end? Amen. Nabasa na po ba niya ito? Amen. Dito po nakapaloob ang pre-revelation ng propeta tungkol sa 17. Ibig sabihin, paunang kapahayagan. Sa paano parang?
by video. Ipinakita na ng Panginoon kay prophet yung nilalaman ng video bago pa yung actual na kaganapan ng pagkahayag ng mga 7 seals. Kaya papasa lang po ako. Ito po. Sa paragraph 239. And this 7 seals, as you know, is just the manifestation of the 7 angels of the 7 churches. But there are 7 other seals. That's on the backside. Kaya meron pong natural seals doon sa loob. Yun ang seals mystery. At doon sa seals mystery na yun, nakabalog po doon lahat ng hiwaga. Ibig sabihin, lahat na doon nakapanood. Maging yung nakasulat na ilalaman yung reference yung na nasa likod ng Biblia, outside, doon nasa backside. Nakapanood kami rin doon sa mga seals na ito. Sabi niya, and are 7 other seals, but there are 7 other seals that is on the backside of the book. It's outside the Bible. So, yun po. Pagkatapos, ito pa. Now there's writing on the inside of the book, but the backside has 7 seals. At hindi po ninyo. Ito po yung selyo na nasa loob, at ito, sinasabi niya, but the backside has 7 seals. Okay, and in the days of the voice of the 7th angel, all this mystery that's written within should be finished. It should be taken care of in the days, Then is the time for the 7 voices of Revelation then to be revealed. When the book is finished, there is only one thing left, and that's the 7 mysterious voices of thunder that was wrote on the backside of the book. Ito po, paunang kapahayagan na. Pinakita na ng propeta ng Diyos, ng Panginoon sa propeta, kung ano ang nilalaman ng mga selyo. Maging yun sa pinakasalikuran, meron na rin siyang pahayag kung ano yun. Kaya ang sinasabi po dito, when the book is finished, nangangulugan, kapag na lahat na ihayag ng propeta ng lahat ng hiwaga, there's only one thing left, and that's the 7 mysterious voices of thunder of Revelation chapter 10. Napa po ninyo? Nangangulugan po dito, yung Revelation chapter 10 na ito, hindi po ito yung ilalaman ito na Thunder 1, Seal 1. Ang thunder na ito, ang sabi ng propeta na ito ay nakasulat sa likod, ang ilalaman nito ay hindi pwedeng lumihis sa sinasabi ng mga selyo, na sinasabi ng Biblia. Hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan. Kailangan tumutugma rin yung nilalaman noong thunder na yun na hindi pa nakayag, doon sa sinasabi nitong pinungkit na ito. So, bakit? Hindi po tinukoy ng propeta na itong thunder 1 ito ay Seal 1. Thunder 2, Seal 2. Hindi po niya tinukoy. Ang sabi po na niya, ang nilalaman nito, kapag tumunog ito, kapag nag-open ito, kailangan ang nilalaman nito ay hindi pwede na sumalungat sa mga hiwaga ng 7 selyo. So, hanggang doon lang po muna ako. I hope. Maganda yung sinasabi niya. Maganda yung sinasabi niya. Tama yung mga quote, nabasa ko yan sa 7 seal mismo. Yung may another 7 thunders. Lalabas babangga sa 7. Ikaw pwede ka mag-post, ha? Kasi, skip mo yung bubble mo. Pasensya na po kayo,